Ayan. So, hello guys. Ito na naman po tayo. Kahit paputol-putol yung mga videos natin kasi sobrang busy. But at least here I am again. I'm gonna share some of my experiences here in the United States as a teacher, as a SPED teacher actually. So now, ano naman ang pwede nating pag-usapan? So we already had how to apply and then the important documents that you need to prepare. Ngayon naman, sige, pag-usapan natin kung ano-ano naman yung mga in-demand na positions, na teaching positions dito sa United States. Okay? First and foremost, ito talaga hindi to nawawala sa pinaka-in-demand dito sa US. Special Ed Teacher. So if you already have your bachelor's degree in education at gusto mong mag-further studies, I advise you to take master's in special education kasi yan talaga hindi yan nawawala sa mga in-demand positions in all the states here in the United States. Yan. Special ed and then yung mga STEM like science, also math, yan, di yan nawawala din. Science and math. Yan, lagi nilang kailangan yan dito. Mapa elementary, mapa high school. Also, elementary education. Yan, yung mga Gen Ed dyan sa Pilipinas. In demand din kayo dito. And then, ano pa ba? Tumatanggap din sila ng mga English major. Dito, ang tawag kasi is English Language Arts or the ELA. Kung kayo ay English major at hindi kayo familiar sa ELA, yun yung position na hahanapin nyo kapag nag-apply kayo ng teaching job dito sa United States. So, find ELA positions for English majors. Ano pa ba? Actually, almost lahat nga ng subject areas parang in demand dito. Parang kailangan nila. Ultimo PE. Naghahanap din ng PE dito. Pero yung mga most in demand talaga, yan, yung SPED, Math, Science, at saka early childhood, at saka elementary. Yan talaga, yung laging hinahanap nila. So yan, sa mga teachers na may major sa mga nabanggit ko, ayan, try nyo na mag-apply dito sa US. Malay nyo, diba, kayo na yung susunod na makapunta dito sa US at makapagturo dito. Grabe, hindi nyo pagsisisihan, especially work-wise and salary-wise, mas maganda talaga dito sa US kasi dito wala ka masyadong paperworks na gagawin. Unlike sa atin dyan sa Pilipinas, napakaraming paperworks and parang ang dami yung workload. So dito sa US, talagang every work binabayaran ka talaga ng maayos. So ayun lang guys. Ngayon naman, i-share ko rin sa inyo, what if ang major ninyo ay yung mga hindi masyadong in demand, like yung mga social studies, ano pa ba? MAPE, ito, lagi itong tinatanong, ma'am, paano po kapag MAPE major ako? Pwede ba akong mag-apply dyan sa US? Pwede po. Kasi dito, merong music teacher, merong PE teacher, meron ding sa health. Pero usually, music at PE yung mga certified. So, kung kayo ay MAPE major, huwag niyong ilagay sa resume niyo na MAPE. I-define niyo kung ano yung MAPE, Music, Arts, PE, and Health. Yun ang ilagay ninyo. Ngayon, tapos sa job description kayo babawi. Kung a-applyan nyo ay PE, ilagay nyo sa job description na nag-handle kayo ng mga PE subjects dyan sa Pinas. Kung a-applyan nyo ay music, teacher, then ilagay nyo sa job descriptions kung ano-ano yung mga instruments na napiplay nyo, kung nag-handle kayo ng band dyan sa Pilipinas or music subject dyan sa Pilipinas. So, yun lamang guys. And I hope to see you again next time. And comment kayo guys kung ano pa yung mga gusto nyong malaman. Kung ano pa yung gusto nyong i-share ko as a Filipino teacher here in the United States. Ayan. And I hope makakatulong ako sa inyo at mag-start na kayong mag-apply kasi malapit nang matapos yung school year. And ngayon, i-evaluate na sila ng mga applications. Alright guys. Bye and see you next time.